Hi sir, magandang umaga po. Hapon na pala. Kamusta po kayo sir? Ito, excited. Saan po kayo galing sir? Galing kami ng Norway but we fly from France, Paris, then we go to Belgium and then here. Talagang Last stop. sinadya nyo sir na pumunta dito sir? Oh, part ng namin ng itinerary pagpunta rito during this Easter holiday. Thank you sir ha. Sir, ano po yung feeling nyo ngayon na nandito tayo sa labas mismo ng detention facility kung saan nakakulong yung dating Pangulo natin na si Rodrigo Roa Duterte? Mixed emotion. Mixed email. Yeah, kasi masaya in such a way na maraming Pilipino nagkikita-kita rito sa Europe. Meron ding paghahalong lungkot. Masasabi mo bilang Pilipino, bakit ganito nangyari sa atin? No, bakit nagkaganito ang Pilipinas? Isang Pilipino kinulong sa ibang bansa. Parang merong hindi maganda na nangyari. But on the other hand, siyempre, may batas, no? But nangyari na to. I think all have to do is to, sabi nga ni BP, we just have to move on and accept the fact na ganito yung nangyari. But on our part, as Pilipino, siyempre bigay din natin yung support kay former president. No? Kasi sino ba naman magsasabi sa atin na hindi siya naging mabuting presidente. No? Lahat halos karamihan siguro, kung hindi totoo yan, I think hindi siya mananalong presidente or the first place sa daming bumoto sa kanya. But the mere fact na binoto siya, as an OFW, naramdaman mo kasi yung pagbabago ng panahon niya eh. Kasi ngayon, siyempre, nahanap-hanap mo yung ganung pagkakataon. Number one, yung security ba? Correct po. Kasi yung security para sa pamilya mo sa Pinas, na nandito ka, iniisip mo, hindi mo na masyadong naisip yun. Kasi ang daming pagbabago, nagkaroon ng katahimikan, nawala yung masyadong mga magnanakaw na gano'n. So nagkaroon ng security. As an OFW, malaking bagay yun eh. Sabi nga nila, no matter what, kahit na sino maging presidente, maghahanap buhay ka pa rin eh. Totoo po. Pero iba yung meron kang peace of mind. Yeah, Siguro yun ang malaking bagay na kaya nandito ako bilang pagsuporta kay former president. Sir, salamat talaga sir kasi ako mismo halos araw-araw ako dito, nafe-feel ko talaga na hindi talaga nawawala ng tao, galing pa sila sa iba't ibang lugar. Sir, message po sa mga kababayan na nanonood na wala dito ngayon, ano po bang kaibahan ng nanonood lang at saka yung talagang nandito ka personally? Because I believe na nakita mo ito sa news before. Yes, sa news, curious ka lang eh. You just pass by, parang nanonood ka lang ng TV. Pero dito yung atmosphere ba? Yung spirit ng Pilipino, yung bayanihan. pagkakaisa nila, mararamdaman mo. Apart from siya, napakabait, yung usual na culture ba ng Pilipino. Nandito talaga mararamdaman, kahit na nasa ibang bansa ka. So, napakasaya. Salamat sir ha. Okay, thank you very Mabuhay much. po kayo sir. Okay, bye-bye.